mga lumang gulong, hatid ang solusyon sa inyong pagkabagot ngayong bakasyon. Dinadala tayo kung saan-saan. Ito ang gulong na laging maaasahan. Pero paano na kung ito'y napaglumaan? Recycling ang drama ng kainang ito sa Quezon City na magbubukas pa lang. Bukod sa pagiging pet-friendly ng resto, eco-friendly rin ito. Ang interiors nito, ginamitan ng mga recycled na gamit. Basically, family business namin siya. So, lahat ng use na sinosop sa amin, kinukuha namin. Tapos, ginagawa namin siyang gulong. Kasi wala naman siyang ibang paggagamitan instead na itapon or whatever, mas sayang lang, ginagamit na lang namin. Nakaka-happy ang restaurant na ito dahil halos lahat ng nakikita natin dito ay mga recycled. Yung table nila, and of course, ang kanilang chairs. Oh, mga gulong na makukulay. Hindi mo malalamang gulong pala yan. Eto pa, ang kanilang chandelier. Gulong din. Maski ang kanilang wall clock, gulong din. In fairness sa gulong, gumugulong. Nakaka-inspire, di ba? Kaya gagawa rin tayo ng mga DIY mula sa mga lumang gulong. Kasama ang ating expert na si Ever. Nako, eto na! Laki dyan yung mga merong may sasakyan na yung mga gulong. Pag napupudpud na, tinatapon na lang. Di ba? Or hinahayaan. Guys, huwag niyong gagawin nyo kasi minsan pinagbabahayan niyo ng mga lamok. Oh. Ito. So, gamitin ho natin. Huwag niyong itapon. Huwag niyong ipabayaan lang sa inyong backyard kung saan man. Dahil may pakinabang pa siya sa tulong ni Ever dito. Oh, ang ating Superman. So, Ever, anong gagawin mo ngayon dito? So, itong unang project natin, gagawa tayo ng gulong na upuan. Ay, beautiful! Gugulong na ang mga kailangan gaya ng fiber fill o foam sheet, bilog na plywood, abaka, lumang tela, at glue gun, glue stick, gun tucker, gunting, at ang bidang gulong. Unang gagawin natin, itong bilog na plywood na to, gagawin natin cushion. So itong recyclable din to? Oh, pwedeng Yung mga perasong lang din? retaso na plywood. Okay. I-pattern ang plywood sa fiber fill saka ito gupitin. Kapag mas makapal ang foam sheet, mas malambot ang upuan. Ipatong sa mga fiber fill ang plywood saka ihulma sa tela. Tabasin ang tela ng mas malaki sa sukat ng fiber fill. Saka ito i-secure sa plywood. Pwedeng iglugan, pero meron akong gun tucker. So, mag-ingat kayo dito baka tamaan yung daliri nyo. Sabihin nyo. Parang mas okay ang gun tucker kasi mas matibay. Mas matibay. Di baka... Diba? Ayan. Make sure na yung ating velvet na tela ay hakap na hakap o yakap na yakap dito sa pinaghuhulmahan natin. Kasi kung hindi, pangit. Ayan! Ang ganda! Aray ko! Ang ganda, Ever! Look! Oh, So, ganyan magiging itsura niya. So, fluffy. Fluffy and smooth. Diba? Diba? Gamit naman ang glue gun at glue stick, idikit ang abaka sa gulong. Ito ang magpapa-native sa look ng ating gulong. Kailangan dito, baon mo Pasensya. dito. Oo, pasensya, tsaka sandamakmak na tiyaga. Time. Walang pag-asa, di ba? Ngayon, no? Yun! So, ang magkagandahan nito, Ever, hindi natin binuo yung pagbalot kasi gusto pa rin natin makita yung Gulong. diba? Kasi nandun yung art, beauty nung art nung nito, nung pagkagawa niya. Makita natin yung pagkaro. Yes, love it. Okay, so, yung ating ginawa kanina, Ito? ayun na pala, Ito? magic! Di ba? Ayan. Pero, dahil meron siyang Space sa loob. butas or space sa loob, eto na yon. So, pwede kang magkaroon ng storage na dito sa upuan na to. Tapos, pwede mo pa siyang upuan. Why not? Oh. 2-in-1! Stick! Ganda.
Sabi nga nila, patience is a virtue. Siguradong you will cherish this beautiful and stylish chair na hindi mo aakalaing mula sa lumang gulo. Ayan, syempre ever, kung may chair, Dapat may table. yes! Yan. At syempre, ang gagamitin pa rin po namin ay mga spare tire or mga tire na pinaglumaan na. Okay? Ihanda na ang black at metallic paint, paintbrush, plastic crystals, cardboard, lazy susan o kahit anong circular glass at lumang gulong. Ang gagawin mo naman dito ay paano? Ito, pipinturahan lang natin ng black. Okay, anong klase mga pintura ang pwedeng gamitin if ever? Para mas mabilis matuyo, acricolor, latex, yung pang semento. Ah. Kasi kung enamel, may amoy, tsaka matagal matuyo. Pagkatapos mapinturahan ng itim, hilamusan naman ito ng konting metallic paint. Ay, ang cute! So parang na-highlight lang. Na-highlight lang yung... Highlighter. Yung sa nakaangat. makeup. Yeah! Sa pamamagitan nito, magiging vintage ang look ng ating gagawing table. Ayan, Ever. So tama nga yung ginawa mo kanina na kailangan pinturahan ng itim kasi nga para umangat itong parang bronzer Yep. na nilagay namin ngayon. Ang ganda ng itsura, ang ganda ng effect. So ano yung susunod naman natin gagawin? So, bukod sa isang gulong na to, may ginawa pa tayo kanina isa, di ba? Ay, taray. Yeah. Pagpapatungin natin yan. Yan! Siyempre, mas mataas naman ang table sa upuan. Ayan! Ilagay sa gitna ang circular cardboard na magsisilbing base ng ating lamesa. Meron ako mga plastic crystals. Ah, cutie! Ano? Okay, sige. Mga pang-decor yan. Tingnan natin lahat dyan. Mamahalin pala tong ginagawa mo. Shining and sparkling ang idadagdag na drama ng plastic crystals sa ating tire table. Okay, ano susunod mo? So, hindi mo na magagamit yung True. stable yan kasi babagsak yung ipapatong mo dyan. Meron ako ditong lumang lazy susan. Yan. O yung mga dati yung table na nasira na, o ito na yung pwede yung pagkagamitan. At pwede rin siyang iikot. Oh. Like it! Oh, At di ba? pagkakita mo dito, ang sasya lang ng ibabaw. Diba? Ang ganda! Good job, Ever! O, nag-enjoy ba kayo doon? O, at least, di ba? May bago kayong table, pero wala kayong ginastos. Again, effort na naman Effort. at tiyaga. With these super easy steps, may fabulous side table ka na. Nako, eto, Ever. Sabi nila, a house is not a home without a pet or pets. Oh, di ba? Kaya naman sa mga pet lover dyan, nako, perfect. Perfect. Itong ating gagawin ngayon. Dahil magiging higaan nila ito ng inyong mga pusa at ang inyong mga doggies. Yan. Lovely. Aandar na ang mga materyales gaya ng fiber fill, mga lumang damit at tela, gunting at gulong. So anong gagawin natin sa mga telang yan? So, Ate Love, tulungan mo akong maggupit ng mga strips. Gaano kalapad? Kahit anong lapad. Kahit anong lapad, siguro mga 3 inches or Okay. 3 to 4 inches. Yan. Gupitin ang makukulay na tela para maging strips. Okay, next step, didikit natin itong mga strips ng tela dito sa paligid ng gulong. Paikot? Yes. Okay. Maging creative sa pagdidikit ng tela. I-alternate ang iba't ibang kulay para vibrant ang itsura. Ayan! So, meron na tayong pinaka... Parang bed frame. Yeah, bed frame ng ating mga pet. So, anong ilalagay mo ngayon? So, meron ako ditong isa pang lumang shirt. Oo. Tapos, Or dress. May fiber fill ulit ako. Okay. Lalagay natin sa loob. Tapos, Ah. ilalagay natin. So ipoporma mo lang siya rito? Ganun lang gagawin mo? Para ito yung kutsyon nung... Ang cute! Tara! So, parang naglalagay lang ng ano, Ng ng punda sa unan. Yan. There you go. Saka ito ilagay sa butas ng gulong. Ito ang magsisilbing foam na hihigaan ng inyong mga alagang aso. Isi-shape mo dito sa bilog niya. Yes. Ang cute! Oh. Ay, ang ganda!
effort. Effort. Yes, halagang effort to. Like it! Kasya kaya ako dito. Parang Ang cute niya.